Magandang araw sa mga listener ng channel na to. Isang photographer ang kapatid ko. Kung saan siyang lugar kumukuha ng mga litrato. Nangungontrata din siya sa mga school, ID picture, graduation, wedding at party. Isang gabi may tumawag sa kapatid ko. Isang madre at principal ng school. Ang sabi niya ay may kuha daw sila kinder graduation para sa mga bata. Kinabukasan ay maaga kaming umalis kasama ang makeup artist ko. Medyo may kalayuan din ang lugar. Pero nang makarating kami ay okay naman. Maganda ang school, pero halata mong luma na ito. Dahil ang school ay nasa loob mismo na simbahan. Doon nakalagay ang mga classroom. 25 students sa isang section. Bale, may 3 section ng kinder dito. Nakuha na namin ng maayos. Ang una at pangalawang section ay tapos na. Isang section na lang. Pero inabot na kami ng tanghalian. Kaya naisipan muna namin kumain bago uli magpicture. Total, isang section na lamang at tapos na kami. Matapos kaming kumain ay last section na nga para sa portrait at graduation picture. Sabi nung madre doon na mag-set ng camera sa mismong room ng 3rd section. Ganun ulit, makeup, setup, bago gawin ang trabaho. After namin kumain ay medyo napaaga nga kami ng balik kasama ko ang makeup artist dito sa room. Habang busy ako sa pag-setup ng gagamitin ko para sa litrato, ay biglang may batang babae na pumasok at nag-iikot sa upuan ko. Sa buong room, parang naglalaro. Sinaway ko siya, sabi ko ay, huwag ka masyadong malikot, ne. Hindi ko siya actually tinignan dahil busy nga ako sa pag-setup ng gamit ko. Nagulat sa akin yung makeup artist ko. Sabi sa akin sinong kausap mo yan, kuya? Ang sabi ko ay batang babae na naglalaro. Kinukulit ako Hindi mo ba napansin? Paikot-ikot pa nga siya sa loob ng room. Ang kulit niya Nananakot ka ba, kuya? Wala pa namang batang napasok dito Anong wala? Kitang-kita ko Sinaway ko nga Nagtaasan ang balahibo ko. Pero hindi ko lang pinansin. Dumating na yung mga bata sa 3rd section. Isa-isa ko na lang silang kinuhaan. Nagtataka ako kasi may times na yung camera ko nagloloko. Yung iba kong kuha sa portrait blurred pa. Sabi ko sa sarili ko, isa ito sa pinaghihirapan kong section. Nagluloko yung professional camera ko. Dahil naiinis na ako, napagpasyahan ko na group pictures na lang ang unahin. Tapos yung ibang portrait pictures, sa pagbalik ko na lang tatapusin. Habang kinukuhaan ko yung group pictures ng mga bata, nagluloko pa rin yung camera ko. Nakailang palit na ako ng battery. Inisip ko kasi baka lobat na ito. Dahil bigla na lang namamatay yung camera ko. Pero chinek ko siya, full charge naman. Kahit nagloloko ang professional camera ko, kahit papaano ay natapos ko naman ng ilang solo pictures ng mga bata. At naka-6 na shots naman ako dun sa group pictures. Mga hapon na ay matapos na kami. At uwi na rin kami ng bahay. Gabi na, habang nag-i-edit ako ng pictures, tinignan ko isa-isa. Inilagay ko sa computer para mas makita ko kung malinaw yung pagkakakuha ko or malabo. Habang nag-i-edit ako ng picture merong mga blurred na kuha.
hanggang sa group pictures ng third section. Nainis talaga ako kasi ang daming blurred na kuha. Iba black pa. Pindot ako ng pindot hanggang sa makarating ako sa group pictures ng mga bata na nasa third section. Bigla ako natigilan. Nangilabot at tumindig lahat ng balahibo ko. Kasi dahil sa magkakasunod na 3 group pictures ng mga bata. Sa ikalawang pinaka-last na pwesto ng batang estudyanteng babae, may biglang sumingit na batang multo na nakasuot din ng uniform na katulad ng mga estudyanteng nag-aaral doon. Kinilabutan talaga ako kasi kitang-kita mo na sumingit lang ang bata at sinadya niyang sumama sa class picture. Naka-side view siya pero makikilala mo pa din ang mukha niya dahil tumingin talaga siya sa camera ko. At nung binilang ko ang mga paa ng mga estudyante, sobra talaga ng isa. After 1 week, bumalik kami sa school na yun. Kinausap ko ang teacher ng third section. Itinanong ko nga kung kilala niya ang batang sumingit sa group picture. Nagulat din siya. Hindi niya raw kilala kung sino ang batang iyon. At bakit daw ganun ang pagkakasingit. Pero nakatingin ito. Sa tagal daw niya na nagtuturo sa eskwela ngayon ay hindi niya pa nakita ang batang iyan. Dahil sa nakakakilabot na litrato na yun, ipinakita ko din ang larawan na ito sa madre na kumuha sa amin para maglitrato at tinanong ko rin siya kung kilala niya rin ang batang babaeng ito. Tumawa lang sa amin ang madre na napaisip tuloy ako, bakit kaya ganon ang naging reaksyon ng madre nang ipakita ko sa kanya ang picture ng bata? Maraming tanong sa isip ko. Naalala ko tuloy yung batang babae na paikot-ikot at naglalaro sa classroom habang nag-aayos ako ng camera. Hindi kaya iisa lang ang batang yun at ang batang nasa litrato ng group picture. Sa palagay ko, sa ganun na reaksyon ng madre, ay alam niya kung sino at ano ang nangyari sa batang nagmumulto. Masaya ang bata, ngunit hindi matahimik ang kaluluwa. Kaya ang alam niya ay naandun pa rin siya sa classroom na yun.